So tila hindi nga po natuwa ang member ng team Casimero na si Kuyang Joseph matapos mag-live ng dalawang Pinoy boxing analyst kagabi na sina Atty. Ed Tolentino at JM Siasan, kung saan naging prangka ang dalawa nang sabihin nila na walang alam sa pagiging trainer ang kapatid ni Casimero na si Jason dahil wala daw itong mabuting na itutulong sa kapatid niyang dating kampyon. Dahil dyan ay nag-live din si Kuyang Joseph at dito niya nabinanatan ng dalawa. Ayon sa kanya ay wala daw yan sa pagkakaroon ng magaling na trainer dahil bakit umano yung mga boksingero ng MP Promotions ay kahit may mga professional trainers at coaches na ay panay pa din ang pagluhod at paggapang sa ibabaw ng lona. Yan umano ang nagpapatunay na nasa tibay at galing pa din umano ng boksingero ang lahat sa bandang huli at wala sa trainer. Bukod dyan ay kwinestyon din ni Kuyang Joseph kung bakit hindi man lang daw tinitira ng mga ito kapag natatalo ang mga fighters ng MP Promotions. Tingin niya may pakialam si Jason? Kapag si Jason ay nanalo sa weekend, sunog kayong lahat! Promise ko yan sa inyo yan! Dito kayo makakita ng mga walang kwentang sistema, walang kwentang unprofessional na tao, walang kwentang coach, walang kwentang corner, pero mananalo! Hindi nila na babalik si Tata sa MP? Sabihin nyo na, si Neri lang or sino man yung mga dating kasama ni Tata ang magpapanalo kay Tata at magiging champion. Kalokohan yun! Kalokohan yun! Yung mga ibang tao nga dyan katakatakot na MP na promotion na sinasabi nyong may mga professional kayo. Bakit kayo tumutukod? Bakit kayo lumuluhod? Bakit yung mga taong lumuluhod dyan, yung mga coach na nagpapaluhod dyan sa mga boxer na yan, bakit hindi nila banatan? Ilang mga Pilipino na lumuluhod dyan na hindi binabanata nila. Sabihin natin, maski anong professional ilagay nyo dyan, maski may professional coach kayo dyan, maski sinong i-professional ilagay nyo dyan, hindi mananalo kayo. Dahil walang tira yung boxer Sa kabilang banda naman mga idol ay dahil nga po lumaban kahapon ang Cuban boxer na si Guillermo Rigondo at nanalo ito. Tapos sakto namang may paparating na laban ang angas ng Pinas General Casimero sa Sabado. Kaya naman muling nabuhay ang mga salitang binitawan ni Rigondo noong taong 2021. Bago po kasi magtuos ang dalawa noon, ay sinabi ni Rigondo na hindi daw siya nag-aalala sa lakas ni Casimero kasi lumaban na umano siya sa 3 dibisyon hanggang sa 130-pound super featherweight division at kinaya niya umanong saluhin lahat ng suntok ng mga nakalaban niya. Kaya naman wala na lang daw sa kanya ang pinagmamalaking lakas ni Casimero. Kaya sa oras daw na magtuos sila ay ipapakita niya kay Casimero ang tunay na tapang niya. Pero sa kasamaang palad nga po ay kabaliktaran lahat ng sinabi ni Rigondo sa gabi ng kanilang bakbakan kasi panay takbo ang ginawa nito sa buong 12 rounds kaya naman hinirang ang kanilang laban bilang 2021 Worst Fighter of the Year. Bukod dyan ay bumasag din ito ng record bilang pinakakonting suntok na binato at pinatama sa buong kasaysayan ng mga world title fights. At ang matindi pa dyan ay pagkatapos ng kanilang laban ay naniniwala pa si Rigondo na dinaya siya dahil pakiramdam niya umano ay sapat na ang kanyang ginawa upang makuha ang tagumpay sa laban at na hindi naman daw pala talaga malakas ang suntok ni Casimero. Pero dahil sa ipinakitang performance na ito ni Rigondo ay dito na nag-umpisang lumubog ang kanyang karera dahil wala ng mga promoters ang kumukuha sa kanya. Ganun pa man ay asahan po natin na hindi magiging ganito ang bakbakan sa Sabado kasi tiyak na buong tapang na makikipagsabayan ng lakas sa lakas si Luis Neri kay Casimero. Kaya abangan po natin yan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.